Isang dating top secret agent ang nagtangkang takasan ang madugong mundo ng mga assassin. Ngunit isang bala lang ang tuluyang sumira sa tahimik ng buhay. Ngayon, bumalik siya hindi para magtago, kundi para ubusin isa-isa ang lahat ng nagtaksil sa kanya. Siya si Agent Zero at walang makakatakas sa kanyang galit at paghihiganti. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang by Agent Zero. Nagsimula ang kwento sa Hilagang Syria sa lungsod ng Raqqa, kung saan ang isang babaeng nagngangalang Badserasin ay nasa isang secret surveillance mission para sa French intelligence. Ang target niya ay si Abu Bakar, isang delikadong arms dealer na nagtatago sa loob ng isang bahay na mahigpit na binabantayan. Upang makalapit sa kanya, maingat na pinag-aaralan ni Bad ang routine ng isang lokal na babae na araw-araw na nagdadala ng tinapay sa naturang bahay. Sa kanyang pagmamasid, pinag-aralan ni Bad ang bawat kilos ng babae, kabilang na ang eksaktong paraan ng pagkatok nito bilang senyales para sa mga lalaking nasa loob. Nang makuha na niya ang tamang pattern, isinagawa ni Bad ang kanyang plano. Nagbihis siya ng kaparehong kasuotan nito, nagdala ng tinapay para hindi magduda ang mga tao at maingat na lumapit sa bahay. Ginamit niya ang pattern ng pagkatok na kanyang pinag-aralan. Sa pagbukas ng pinto, agad siyang pumasok ng puwersahan at mabilis na pinabagsak ang mga armadong bantay sa loob. Kasabay ng lahat ng nangyayari, ang bawat kilos ni Bad ay nakikita sa pamamagitan ng maliit na kamera na nakakabit sa kanyang damit. Mula sa headquarters, sinusubaybayang maigi ng operations team ang buong misyon habang ito ay isinasagawa. Matapos mapatay ang mga armadong bantay sa loob ng bahay, tuluyang nakumpirma ng team na si Abu Bakar ang nasa loob. Ngunit sa sandaling matapos ni Bad ang unang bahagi ng operasyon, biglang nag-iba ang direksyon ng lahat. Si Joanna Walter, ang operation director, ay nagbigay ng isang matinding utos. Inuutusan niya si Bad na patayin ang lahat ng natitirang tao sa loob ng bahay, kabilang na ang pamilya ni Abu Bakar, para matiyak na walang mabubuhay na saksi. Ngunit para kay Bad ay hindi ito kasama sa kanyang misyon. Hindi niya kayang patayin ang mga inosenteng tao, kaya tinanggihan niya ang utos at agad na tumakas palabas ng bahay. Ngunit pagkalabas pa lang ni Bad, agad na sumunod ang isa pang operatiba at pinasabog ang isang bag na puno ng bomba. Dahil dito, tuluyang nawasak ang bahay at lahat ng natitira sa loob ay hindi na nakaligtas. Lumipas ang 6 na buwan at biglang naglaho si Bad dahil nagsimula siya ng panibagong buhay sa Morocco. Dito ay sinubukan niyang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang asawa na si Ilyas Seracin, isang Moroccan police officer. Ngayon ay nagtatrabaho na si Bad bilang surf instructor. Sa panlabas, mukhang maayos at payapa na ang kanyang buhay. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin siya tinatantanan ng nakaraan. Paulit-ulit siyang binabangungot at laging bumabalik sa kanyang isipan ang nangyaring massacre sa Raqqa. Napansin ito ni Ilyas kaya't sinubukan niya itong kausapin upang alamin kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Pero pilit pa rin itong itinatago ni Bad. Paulit-ulit niyang sinasabi na ayos lang siya kahit malinaw na hindi pa siya tuluyang nakaka-recover sa trauma. Sa ibang eksena, isang matinding pagtataksil ang natuklasan sa loob ng isang makapangyarihang pamilya ng sindikato sa Morocco. Isang lalaking nagngangalang Nasim ang ini-interrogate at marahas na binubugbog ng sarili niyang kamag-anak. Sa gitna ng sakit at pagpapahirap, tuluyan siyang bumigay at umamin na isa siyang informant para sa isang lokal na pulis. Ngunit ang mas ikinagulat ng pamilya ay kung sino ang pulis na iyon. Ito ay si Ilyas, ang asawa ni Bad. Sa sandaling malaman nila ang katotohanan, agad din nilang pinatay si Nasim. Kinabukasan, makikitang magkasamang nag-aalmusal sina Bad at Ilyas sa isang cafe na tila ninanamnam ang payapang umaga. Ngunit ang hindi nila alam ay may 2 lalaki na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Matagal na nilang binabantayan si Ilyas at naghihintay lamang sila ng tamang pagkakataon para kumilos. Ilang sandali pa, biglang rumagasa ang sasakyan papunta sa cafe at sa loob lamang ng ilang segundo, isa sa mga lalaki sa backseat ay agad na nagpaputok. Si Ilyas ay tinamaan ng bala at nagkagulo sa loob ng cafe. Mabilis naman siyang nilapitan ni Bad at agad siyang isinugod sa ospital. Hindi siya agad namatay,
Ngunit dahil sa tindi ng tama, nauwi ito sa koma. Labis namang nalilito si Bud, pilit na iniisip kung sino ang gustong pumatay kay Ilyas at bakit siya ang naging target. Makalipas ang ilang araw, dumalaw ang isa sa mga kasamahan ni Ilyas sa pulisya na nagngangalang Reda. May dala siyang mahalagang impormasyon. Nakilala na ang bumaril, ang magkapatid na Cory, mga anak ng isang makapangyarihang crime boss na nagngangalang Mansur Cory. Si Mansur ay hindi lamang isang lokal na kriminal, kinokontrol niya ang isang malawak na illegal arms network na umaabot mula sa Middle East hanggang North Africa. Ipinaliwanag ni Reda na matagal nang iniimbestigahan ni Ilyas ang malaking shipment ng mga armas na konektado kay Mansur. Nang matuklasan ng pamilya ang pagtataksil ni Nasim, itinuring nila si Ilyas bilang isang direktang banta, kaya ipinadala ang magkapatid para patayin siya. Ngunit sa kabila ng bigat ng ebidensya, kulang pa rin ito para maaresto ang magkapatid. Tumanggi ang judge na maglabas ng warrant, kaya nanatiling malaya ang magkapatid na Cory at patuloy na nanganganib ang sitwasyon para kay Ilyas. Samantala, napagtanto ni Bud na kapag nalaman ng Cory family na buhay pa si Ilyas, babalikan nila ito para tapusin ang kanilang trabaho. Humingi siya ng tulong kay Reda para ilipat si Ilyas sa isang tagong apartment na wala sa opisyal na record, kung saan makakapagpahinga siya at makakapagpagaling ng ligtas. Kasabay nito, tinunton ni Bud ang magkapatid na Cory, sina Kamal at Rami, at natuklasan niya na nagtatago sila sa isang sauna. Pinabagsak niya ang mga bantay sa entrance at isa-isa niyang pinatumba ang mga tauhan sa bawat bahagi ng gusali habang palapit ng palapit sa target. Sa huli ay natagpuan niya ang magkapatid. Nilabanan niya ang mga ito at nagkaroon sila ng matinding sagupaan. Sa simula ay nahirapan si Bud, ngunit kalaunan ay lumabas ang bangis ng kanyang pakikipaglaban. Ipinamalas niya ang pagiging brutal at sa huli ay pareho niyang napatay ang magkapatid. Hindi nagtagal, tumating ang mga pulis. Sa pagkakataong ito, hindi lumaban si Bud. Tahimik lamang siyang nakatayo habang inaaresto ng mga ito. Dumating si Reda sa lugar, halatang nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Samantala, ang balita tungkol sa pagkamatay ng dalawang magkapatid ay mabilis na nakarating sa kanilang ama na si Mansur Cory. Labis siyang nagdalamhati at agad itong napalitan ng matinding galit. Ang kanyang buot ay umabot sa suktulan hanggang sa isa sa kanyang mga tauhan ay nadamay at naging biktima ng kanyang galit. Dahil nais makapaghiganti, nakipag-ugnayan si Mansur sa isang pinagkakatiwalaang kalyado na nagngangalang na Franchise. Inutusan niya ito na hanapin kung sino ang pumatay sa kanyang anak at kung sino talaga ang nasa likod ng lahat. Sa ibang eksena, sa bansang Paris, nakatanggap si Joanna ng balita tungkol sa pagkamatay ng magkapatid na Cory. Agad siyang nabahala, mabilis siyang pumasok sa kanyang opisina at sinimulang i-verify ang ulat. Hindi nagtagal, unti-unting nabuo sa kanilang isipan ang koneksyon ng mga pangyayari. Napagtanto nila na malamang ang nasa likod ng pagpatay ay ang kanilang dating agent, ang babaeng biglang naglaho matapos ang operasyon sa Raqqa. Ang natuklasan nilang ito ay magbubunyag ng mas madilim na katotohanan kaysa sa inaasahan nila. Si Mansur Cory ay hindi lamang isang crime boss, isa rin siya sa mga mahalagang intelligence asset ng DGSE. Dahil sa kanyang malawak na network ng armas at koneksyon sa iba't ibang extremist group sa Middle East, ginagamit siya ng French intelligence bilang source ng information. Kabilang na ang pagtukoy ng mga target tulad ni Abu Bakr sa lugar ng Raqqa. Bilang kapalit, pinapayagan ng DGSE na magpatuloy ang kanyang illegal na operasyon ng armas nang walang nakikialam. Ngunit ngayon, ang lihim na kasunduang ito ay nasa panganib. Nawala kay Mansur ang kanyang dalawang anak at ang pumatay sa kanila ay isang French woman. Alam ni Joanna at ng mga nakatataas na opisyal kung ano ang ibig sabihin nito. Kapag tumalikod si Mansur, maaari nitong ibunyag ang buong maduming ugnayan sa pagitan nila. Upang maiwasan ito, ipinadala si Joanna sa Morocco upang makipagkita kay Mansur at subukang panatilihin ang kanilang alyansa. Samantala, sa loob ng isang kulungan sa Morocco, dumalaw si Reda kay Bud. Ipinaalam niya dito na ligtas si Ilyas at inaalagaan ngayon ng isang nurse na nagngangalang Nora. Ngunit ang sitwasyon ni Bud ay labis na nanganganib dahil sa loob lamang ng 3 araw ay ililipat na siya sa isang high security facility. Pagdating ng araw ng paglipat,
Agad na nakaramdam si Bad na mayroong mali at tama nga ang kanyang kutob. Biglang inatake ang kulungan ng mga armadong lalaki na kumikilos sa utos ni Joanna. Walang habas na pinatay ang mga gwardya at napilitan si Rheda na buksan ang selda ni Bad habang tinututukan siya ng baril. Pagkabukas ng pinto, agad siyang sinubukang hilahin palabas ng isa sa mga salarin, ngunit sa isang iglap nabaliktad ang sitwasyon. Mabilis siyang kumilos at nakakuha ng sandata at nagsimulang lumaban sa gitna ng kaguluhan. Dahil dito, maraming tao ang nasawi, ngunit nagawa naman ni Bad na makatakas mula sa kulungan. Sa kanyang paglabas, agad niyang napansin ang isang motorsiklo sa malapit. Wala nang ibang pagpipilian, kaya kinuha niya ito at mabilis na pinaharurot palayo habang hinahabol ng mga armadong lalaki sa mga kalsada. Kalaunan ay na-corner siya at wala nang ibang mapupuntahan. Wala na siyang ibang paraan upang makatakas, kaya gumawa siya ng desperadong desisyon. Tumalon siya mula sa bangin at tuluyang nawala sa dagat. Kinagabihan, lumabas si Bad sa kalsada, sugatan at pagod na pagod habang naglalakad pabalik sa kanyang tagong apartment. Paggising niya, nakita niya si Nora na siyang nag-aalaga at nag-aasikaso sa kanyang mga sugat habang siya ay nawalan ng malay. Agad niya namang tinignan ang kalagayan ni Ilyas. Nakahiga pa rin ito, walang malay at hindi pa rin nagpapakita ng anumang senyales ng paggaling. Sa kabila nito, nakaramdam pa rin siya ng kaunting ginhawa dahil nananatiling ligtas at nakatago ang kanilang apartment sa mga kaaway, sapat para maprotektahan si Ilyas. Makalipas ang ilang sandali, habang nakaupo si Bad sa tabi ng walang malay na si Ilyas, unti-unting nagbago ang kanyang nararamdaman. Ang lungkot ay napalitan ng matinding determinasyon. Isa-isa niyang kinuha ang mga nakatagong armas, binuksan ang kanyang computer at nagpadala ng mensahe para mag-set ng isang meeting. Pagkatapos, naghanda siya ng bag na puno ng pera at hinihanda ang sarili sa anumang pwedeng mangyari. Samantala sa Paris, sa loob ng DGSE control room, nakuha ang lokasyon ni Bad. Kasabay nito, nalaman din ni Mansur na nabigo si Joanna sa pagtatangkang pagpatay kay Bad. Sa galit, agad na tinawagan ni Mansur si Joanna at binantaan ito. Sinabi niya na kapag hindi natagpuan si Bad sa loob ng 24 oras, patay man o buhay, ibubunyag niya ang lahat ng sekreto ng kanilang iligal na alyansa. Sa unang pagkakataon, tuluyang nataranta si Joanna. Ramdam niya ang bigat at pressure ng sitwasyon. Kinabukasan, nagtungo si Bad sa rooftop ng isang cafe para makipagkita kay Sam, isa sa kanyang mga dating kasamahan sa agency. Hindi tulad ni Joanna, hindi kailanman sumang-ayon si Sam sa desisyong isakripisyo si Bad para lang mapanatili ang kasunduan kay Mansur. Sa kanilang lihim na pagkikita, binalaan ni Sam si Bad na nabunyag na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isa na siyang pangunahing target ng isang international manhunt na direktang inutos ni Joanna. Ngunit sa kabila ng babala, hindi pa rin lubos na nagtiwala si Bad kay Sam. Tahimik na nilagyan ni Bad ng sedative ang inumin ni Sam at malinaw niyang ipinakita na hindi niya tatanggapin ang tulong nito. Dahil sarili niyang paraan ang pipiliin niya, tinanggihan niya ang alok na tulong nito at itinuon ng buong atensyon kay Mansur at sa kanyang network. Samantala, nagsimula ng subaybayan ng ahensya si Bad gamit ang advanced satellite surveillance, ngunit nagkamali sila ng detalye. Mula sa itaas, magkahawik ang dalawang cafe, kaya ang team ay napunta sa maling lokasyon. Nang mapagtanto nila na wala si Bad doon, agad na napuno ng frustration ang kanilang grupo. Dahil dito, nagpadala sila ng isang professional na operative na nagngangalang Alex at ibinigay ang direktang utos na hanapin si Bad at patayin ito. Gamit ang impormasyon na ibinigay ni Sam, alam na ni Bad ang susunod niyang hakbang. Upang matunton si Mansur, kailangan niya munang hanapin si Lefrançais, ang carpet dealer na nagtatago sa palengke ng Marrakech. Hindi nagtagal, natunton ni Bad ang kinaroroonan ni Lefrançais. Sa sandaling makita siya ng carpet dealer, agad itong natakot at tumakbo na nauwi sa habulan sa loob ng gusali hanggang sa mga rooftop. Habang nasa gitna ng habulan, naramdaman ni Bad na may isa pang banta. Walang iba kundi si Alex na matyagang nagmamasid mula sa malayo at naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Sa kabila ng panganib, naabutan ni Bad si Lefrançais at pinilit itong magsalita tungkol sa lokasyon ni Mansur.
Sa gitna ng tensyon, nakuha ni Bad ang impormasyon. Ngunit kasabay nito, biglang nagpaputok si Alex. Mabilis namang nakatakas si Bad bago pa siya tuluyang matamaan. Pagkatapos, nagtungo siya sa istasyon ng tren at naghanda para bumiyahe papuntang Casablanca. Hindi pa doon nagtatapos ang panganib. Na monitor ng French intelligence ang kanyang galaw sa pamamagitan ng CCTV at agad na nagpadala ng mga operatiba sa Casablanca para harangin siya sa kanyang pagdating. Kinagabihan, dumating si Bad sa Casablanca. Paglabas pa lang niya ng istasyon, agad na kumilos sa mga tauhan ni Joanna at hinabol siya. Mabilis naman siyang nag-isip, kaya ginamit ni Bad ang isang dumaraang tren bilang harang para mawala siya sa paningin ng mga humahabol. Pagkatapos ay sumakay siya ng taxi at dumiretso sa daungan. Kasabay nito, dumating si Joanna sa Casablanca port para bantayan ang isang lihim na transaksyon. Samantala, makikitang sinusuri ng mga tauhan ni Mansur ang isang shipment ng armas at kinumpirmang kumpleto at maayos ang lahat. Bilang kapalit, ibinigay nila ang mga detalyadong file tungkol sa ilang pinaghihinalaang terorista na umunay nagpaplano ng pag-atake sa Paris. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Joanna dahil tumatawag si Bad. Ngunit hindi niya alam, si Bad pala ay nasa ibabaw ng isang container sa malapit. Mula roon, tahimik niyang minamasdan ng buong operasyon habang nakatutok ang isang long-range rifle diretso kay Joanna. May malinaw ng pagkakataon si Bad para magpaputok pero hindi niya ito ginawa. Sa halip, pinapanood niyang mabuti ang transaksyon. Tiniyak na naipasa ang mga terrorist files at sinusubaybayan kung saan ito mapupunta. Nang makumpirma niya na tapos na ang palitan ng impormasyon, maingat siyang bumaba ng container. Ngunit pagbaba niya sa lupa, agad na nagbago ang sitwasyon. Bigla na lamang sumulpot si Alex. Tinutukan siya ng baril at dinakip. Dinala siya diretso sa mga tauhan ni Mansur. Sa isang video call, malinaw na ipinakita ni Mansur ang kanyang layunin. Balak niyang tapusin ang nasimulan ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagpatay kay Bad. Ngunit bago pa man maisakatuparan ng utos, biglang nagbago ang lahat. Mula sa malayo, dumating si Sam at agad na nagpaulan ng bala. Tinamaan ng ilan sa mga tauhan ni Mansur at ginulo ang buong operasyon. Agad na kumilos si Alex, tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Sam. Sumiklab ang isang marahas na laban sa pagitan nilang dalawa, ngunit mabilis na lumamang si Alex. Sa huli, natalo niya si Sam at walang awa niyang binali ang leeg nito. Ilang sandali pa, dumating naman si Bad sa lugar at agad na inatake si Alex. Isang matinding bakbakan ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Sa huli ay nagwagi si Bad at napatay niya si Alex. Samantala, habang papunta sa airport, gumawa si Joanna ng isang mahalagang desisyon. Ipinadala niya ang terrorist data sa headquarters ng French intelligence. Mabilis na kumilos ang mga operatiba sa buong Paris at sinimulan ang pag-aresto sa lahat ng nasa listahan. Kinabukasan, bumalik si Bad sa Morocco at pumwesto malapit sa mansyon ni Mansur. Handa na para sa huling yugto ng kanyang misyon. Ilang sandali pa, tinawagan ni Bad si Mansur at nilinang niya ito upang lumabas sa kanyang mansyon. Nang tuluyan itong lumabas at makita ito ng maayos sa kanyang rifle, hindi na siya nagdalawang isip pa. Pinaputok niya ang kanyang baril at tuluyang pinatay si Mansur. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Bad sa kanyang apartment. Doon niya nalaman na sa wakas ay nagising na si Ilyas mula sa koma. Sobrang gaan ng kanyang pakiramdam, ngunit hindi ito nagtagal. Alam ni Bad na ang kanyang nakaraan ay patuloy na maglalagay sa panganib sa kanilang buhay ni Ilyas. Kahit na malampasan nila ang lahat ng pagsubok, nauunawaan niya na hindi siya maaaring manatili sa tabi nito. Kaya sa kabila ng sakit, nagpaalam si Bad at tuluyang umalis. Ilang araw ang lumipas, makikita si Joanna na nasa loob ng kanyang sasakyan nang marinig sa radyo ang breaking news. 8 sospek ang naaresto kasama ang iba't ibang explosive materials. Dahil sa impormasyon na kanilang nakuha sa isang informant, matagumpay na naisagawa ng kanilang agency ang pag-raid sa 3 terrorist group sa Paris. Kasabay nito, nakita niya si Bad sa bintana ng kanyang sasakyan sakay ng isang motorsiklo habang nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, tuluyang naunawa ni Joanna ang katotohanan na ang kanilang informant na nag-report tungkol sa mga terorista ay walang iba kundi si Bad.
Ang moral lesson ng kwentong ito ay marami ng informant at nagsumbong tungkol sa flood control pero wala pa rin nakukulong na malaking isda. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.